Hello po sa inyong lahat. Ako po si Gerald Santa. 36 years old, asawa, isang anak. Member po ako ng Charismatic Community at Shine, which is tinatawag din na Thursday Group, and 11 years na po ako sa community. Actually, yung story ko, maraming pagkakataon, pero namili lang ako ng isa to share with you. So, nag-start po yun nung high school po ako. Seaman yung papa ko. So, kahit mahirap kami, medyo maayos naman po yung buhay na. Pero nag-start po yung struggle namin nung nalaman ni papa na hindi na po siya makakapag-abroad kasi siniraan po siya sa trabaho. So, nung dahil doon, syempre, na-press po siya, nalulong siya sa bisyo, alak, sugal. Minsan umabot talaga sa time na lahat ng mga na-impundar niyang mga gamit, binebenta niya. Kasi katuwiran naman niya, siya naman bumili nun eh. So lahat yun nabenta. Tapos pati yung ultimo yung bahay namin, yung kalahati ng bahay namin nabenta yun dahil sa bisyo niya. Tapos pati yung mga naipon nilang pera sa bangko na supposed to be dapat para sa pag-aaral namin. Nagastos din niya nang di alam ni mama. Dahil nga dun sa pagbibisyo niya. In short, nawala lahat sa amin. From dati na hindi nawawala ng groceries sa bahay, stock sa ref. Ngayon wala na. Minsan, nung time na yun, once a day lang kami nakakakain. From dati na may service ako sa school, wala na akong service kasi wala kami pambayad. So, kung gusto kong pumasok, kailangan kong maglakad papuntang school. 1 hour walk yon, tapos pabalik 1 hour walk. So, since dati, syempre naka-service ako, nahihiya ako pag nakikita ko ng ibang bata, yung mga ibang mga estudyante. So, ang ginagawa ko, madaling araw pala naglalakad na ako para hindi nila ako makikita. Tapos from dati na may baon ka ng pagkain, may baon ka pang pera. Bumabot kami sa time na kung gusto lang namin pumasok, tubig lang talaga yung baon namin. Tapos yung oras ng pasok namin is from 7 a.m. to 3 p.m. Maglalakad ka papuntang school, uuwi ka papuntang school, naglalakad lang. May mga time, syempre kapag lunch time, ang ginagawa ko, nagtatago ako, umaalis ako. Kasi ayoko makita na wala akong makain. Ayoko mahingi ng pagkain. Kung may magbibigay sa akin, makakain ako. Pero wala. Marami akong mga kaibigan that time. Gusto ko kasi marami akong kaibigan, marami akong nakakausap. Pero hindi ko sinasabi sa kanila yung mga struggles ko. Sinihiya ako. Kasi baka hindi nila ako matanggap. O kaya baka may sabihin silang iba. Umabot din dati sa point na isa sa mga hindi ko talaga malilimutan si Papa. Nasa second floor siya noon. Tapos may gusto siyang gawin kay Mama, tas ayaw ni Mama. Naririnig ko sila nag-aaway. So ang ginawa ko, makita ko, kinuha ko si Mama. Pagbaba ko si Papa, baba siya ng hagdan. Lasing ata, sure whatsoever, pero nalilisik yung mata niya, super pula. Tapos nang sinasabi niya sa akin, tao ka ba? Tao ka ba? Tapos hampasin niya ako ng monoblock. Yung monoblock na may sandalan. Kung hindi ako nahatak ni Mama, malamang sa akin tumama yun. So hinampas din sa hagdanan, basag. May times din po na minsan pag nag-aaway sila ni Mama, lagi kasi siyang may kutsilyo. So inaawat ko sila one time. Kung hindi ako nahatak ni Mama, siguro nasaksak niya na ako. Alam mo, actually yung pintuan namin dati nun maraming saksak ng kutsilyo dahil yun kay Papa. Minsan din, may times na pag nagwawala si Papa, meron kasi siyang ganito kalaking tubo. Sinahampas niya kahit saan. So may times noon, isang gabi, habang nagwawala siya, kaming magkakapatid, tinago kami ni Mama sa kapitbahay. Habang si Papa nagwawala, sinasabi niya, ilabas niyang mga anak ko.
Takot na takot kami nun. Dati, umabot sa punto ng buhay ko na sana mamatay na lang ako. Kasi hindi ko na kaya. Yung mga magulang ko, nag-aaway sila. Gusto na nilang maghiwalay. Actually, ilang beses ako nag-try mag-attempt ng suicide nun. Pero one time, hindi ko malilimutan. Yung nag-try ako mag-attempt nun, may naka-receive ako ng text message. Hindi ko na matandaan yung eksakto, pero alam mo ba, ang sabi nun, kung gusto mong magpakamatay, magdalawang isip ka muna. Kasi magastos. Isipin mo, magkano yung kabaong, magkano yung kape, magkano yung biskwit, tapos ipapalibing ka pa. Wala ko na himasmasan, sabi ko sa sarili ko, oo nga. Problema na nga kami sa pera, tapos pag nawala ako, poproblemahin ko pa sila. So sabi ko, hindi na lang. Alam mo, umabot ako sa point na sabi ko, what if maglayas na lang kaya ako? Kasi ayoko sa bahay. Si Papa kasi laging nagwawala. So, lagi akong late umuwi galing school. Tumatambay lang ako kung saan. Kasi ayoko makita si Papa. Pag uwi ko sa bahay, lagi lang siya nagwawala. So, yun. Naisip ko, gusto ko maglayas. Pero natakot naman ako. Sabi ko, ayoko maging taong grasa. Minsan sabi nila, pag uminom ka daw ng alak, mawawala yung problema mo, makakalimutan mo. Pero naisip ko, wala na nga akong pera, bibili pa ako ng alak. Tapos minsan naisip ko din, paano kung magrebelde na lang kaya ako? Kaso alam mo yun, natatakot ako. Sabi ko, paano yung magiging future ko? So parang lahat ng mga thoughts na yun, laging may katumbas na, ay, ganito, yung magiging consequences. So hindi ko natuloy yung mga plano na yun sa buhay ko. Pero alam mo, grabe yung lalim ng galit ko kay Papa. Sabi ko sa sarili ko dati, kahit na mamatay pa siya, hindi ko siya mapapatay. Dahil naisip ko nun, kung hindi dahil sa kanya, kung hindi siya nagbisyo, kung hindi siya nalulong sa bisyo niya, hindi kami naghihirap ng ganon. Yung kuya ko napilitang huminto sa pag-aaral para lang may trabaho, para may makain kami. Ganun din yung mama ko, grabe yung pagtatrabaho niya para lang sa amin. Tapos siya, sabi ko sa isip ko, patabaing baboy ka lang eh. Kasi ilang taon siyang walang trabaho. Nakaasa lang siya sa amin. Tapos puro pa siya pagsusugal. Tapos pag nakainom, nagwawala pa siya. So, yun talaga yung pinaka-struggle ko. Pero alam niyo po ba, sa kabila ng lahat ng yun, madalas naiisip ko, sabi ko sa Diyos, pag nagdadasal ako, bakit naman ganun? Bakit naman kami pa yung kailangan magdanas nun? Hindi naman kami masamang tao eh. Bakit kami pa? Pero alam nyo, lagi kong pinagdadasal pa rin kay God na sana magbago si Papa. Never ako nag-stop na magdasal sa kanya na sana magbago si Papa. At sana dumating din yung point na maging maayos din yung buhay namin, tapos malampasan namin yung mga pagsubok na yun sa buhay namin. Sa totoo lang po, nung bata po ako, yung nanay ko kasi choir sa chapel. So lagi niya akong bitbit pag may activity sa simbahan. Pag may mga seminar, ganun-ganun. Pero kasi, since bata pa ako, hindi kasi ko interesante. So, ayoko ng mga ganun. Hindi ako interested sa mga ganun eh. Pero nung nag-college po ako, nung nakakuha ko ng scholarship at nakapag-aral ako sa Catholic school, dun po nag-start yung spiritual foundation ko. Dun ako mas lumalim yung prayer life ko. Tsaka marami kasing religious activities noon. So, nung time po nung nag-work na ako, yung ka-office mate ko, si Raisa, siya yung nag-invite sa akin na mag-attend dito sa Shrine. Tapos, syempre nag-oo naman ako sa kanya. Excited ako kasi mahilig na ako mag-attend ng mga activities nun eh. Tapos, nung time na yon nauna na siya, tapos ako na-late ako. Sabi niya kasi, hanggang 8 daw yung start. Mga alas 9 na nun, sabi ko, ay baka tapos na yon. So, uuwi na lang ako. Tapos biglang umulan. Sasakay ako dun sa gilid, sa may gilid kasi dun pa yung sakay ng mga
FX dati. So, umuulan. Tapos, dun sa gilid ng shrine, nakita ko bukas yung simbahan. Tapos, may kumakanta. Masok ako. Nag-worship sila. Yung time na nag-worship sila, sobrang nadala po ako. Tapos, sinabi ko dun sa sarili ko na lagi na akong atin dito sa community. At saka iba sobrang nadala po ako. Tapos, nagustuhan ko po talaga. Actually, yung community namin, yung charismatic community po, Shine, sobrang welcoming po nila. Tsaka sobrang supportive po talaga nila sa akin. And honestly, sabay kami, yung husband ko ngayon, ako din nag-akay sa kanya dito sa Shine, and sabay pa kami nag-Life in the Spirit seminar po noon. Tapos ngayon, happy ako kasi kahit na po may pamilya na kami, hinahayaan niya pa rin po akong mag-attend ng mga activities sa Shine. And minsan din po may mga times na sinasama ko din sila pati siya, tsaka yung anak. Siyempre, sa maraming pagkakataon po, tinulungan ako ng community sa spiritual growth ko, sa spiritual journey ko and emotional healing. Kung dati medyo close-minded ako, especially pagdating sa forgiveness sa tatay ko dahil sa mga ginawa niya sa amin. Parang unti-unti, nagkaroon ako ng naintindihan, mas naging positive yung outlook ko sa buhay, mas naging optimistic ako na sa kabila ng mga nangyayaring negative things, always look at the brighter side of life. Tapos, yun, natutunan ko po na patawarin si Papa. Tapos, mas gumaan po yung relasyon namin, bilang sa akin, sa pamilya, gano'n. So, kung wala po actually, nung sabi nga ng mga speaker, kapag once na nagsiserve ka, hindi ka exempted sa mga pagsubok. Minsan nga mas grabe pa yung binibigay ng mga pagsubok sa inyo kasi tinatawag nga daw na test of faith, parang ganon. So, honestly ako, marami din akong struggles na pinagdaanan, pero yung community, they're always there for me. Sila yung naging sila yung naging sandigan ko, sila yung naging gabay ko. Actually, kung wala siguro sila, kung wala yung moral support na binibigay nila sa akin, hindi ko alam kung paano ko na-survive lahat ng mga nangyayari sa amin. Parang gano'n. So, sobrang thankful ako kasi naging bahagi ako ng community. At saka siguro, hindi naman ako tatagal ng 11 years sa community kung talagang wala siyang naidudulot na maganda sa buhay ko. So, yun po. Tapos, yung isa po sa sigurong life-changing experience sa akin is yung nagkaroon kami ng spiritual retreat sa Antipolo. Tapos nagkaroon po ng breakthrough series si Brother Chris Estrella. Tapos dun po kasi may na-mention siya na kahit gaano katagal yung prayers natin, sinasagot siya ni God in 3 ways. It's maybe a yes, it's maybe a no, but wait, because we need to wait for His perfect timing. And the third is no, because He wants to redirect us. Siguro yung sa akin, yung nangyari yung sa akin, yung sa papa ko, since high school yun Tapos siguro nung time nung nagtatrabaho na ako, saka lang na-answered ni God yung prayer ko. So sobrang long waiting yun pero lagi pa rin ako nagdadasal sa Kanya na sana matupad yung prayer na yun. So kahit pa feeling mo na hindi natutupad or hindi binibigay ni God yung prayers mo, you need to still keep praying and praying and praying. Kasi minsan, after hindi naman yung makukuha pag nagdasal ka ngayon, kinabukasan, nandyan na, o kaya ilang years, gano'n. Minsan talaga, sobrang tagal. Pero wag ka lang mawawalan ng pag-asa kasi time will come, everything will fall in its places. Usually kasi kapag nandun ka sa gitna ng struggles mo, close-minded ka Kumbaga parang iniisip mo na lang na pabayaan ka ng God or whatsoever. Pero yung laging naisip ko dun, yung footprints in the sun. May portion doon na kinu-question niya si God, bakit dati 2 sets of footprints, tapos ngayon 1 set of footprints na lang during the time ng pinaka-darkest moments na. Tapos ang sagot sa kanya ni God, it's because I carried. So, parang nag-flashback sa akin kasi during the time na oo, ang dami kong pinagdaan ng struggles, halos nag-give up ako, pero bakit nandito ako?
Kasi nagpadala si God ng mga tao para maging sandigan ko. Nagpadala siya ng mga, kumbaga parang, kaya hindi natuloy yung mga plano kong attempted suicides or whatsoever. Kaya hindi napariwara yung buhay ko. Kasi hindi inalaw ni God na mangyari yun. So, because He carried me all through that stage in my life. Yun nga po, katulad ng sinasabi ko, ako rin po dati ay isang tupang ligaw na hindi alam kung saan tutungo. Pero nang dahil po sa natagpuan ko yung community, tinulungan po nila ako na mapalalim yung aking pananampalataya. At saka sila po yung tatanggapin sila yung mga tipo ng taong tatanggapin ka nila no matter what. Kung si God nga, 'di ba? Kaya magpatawad eh. Or kumbaga, kahit na anong pinagdaanan mo sa buhay, yun, nandyan pa rin sila. At saka, isa pa, kapag in-encourage ko po kayong na mag-join po ng community, especially yung mga tao na katulad ko na may mga mabibigat na pinagdadaanan. Kasi 'di ba nga sabi nila, no man is an island. So talagang kailangan din natin ng moral support na para tumulong po sa atin. Kasi hindi lang naman lahat nasusolve ng financial may mga times na mas kailangan natin yung moral and spiritual support. So yun po. Sana po ma-encourage ko po kayo na mag-join sa community kasi matutulungan po talaga kayo nito na mag-grow sa inyong pananampalataya at saka magdudulot po ito ng maganda sa inyong buhay. It's a life-changing experience. Sobrang minsan may times na nakakapagod mag-serve, especially nag-serve ka tapos nag-work ka pa, pero napaka-fulfilling. Yun yung lagi namin sinasabi ng mga kasama ko. Kaya nga, we always kept coming back. Kaya nga, siguro tumagal din ako ng mahigit 1 dekada. At saka, yun nga yung yung something na hindi ko kayang i-give up, yung community. So, yun po, sana, kahit paano po na inspire po kayo dun sa naging kwento ko. At sana po, ngayong panahon ng Kwaresma, sana po mabuksan po yung isip at damdamin nyo po na magbalik loob po tayo sa Panginoon. Kasi, at saka kung ano man po yung pinagdadaanan natin ngayon, kahit gaano tagal ang dilim, basta magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Darating at darating din sa point na mapupunta po tayo sa liwanag. Hello po, ako po ulit. May dadagdag lang din po pala ako na gusto kong i-share sa inyong lahat. Yung answered prayer. Yan. Na kung si Papa dati, di ba, grabe yung sa story ako, grabe yung pinagagawa niya sa akin dati. Pero ngayon, nagbago na siya. And yun yung answered prayer namin. Kasi alam nyo, unti-unti lang. Tapos, isa sa mga naging trabaho ni Papa is naging tanod din siya ng barangay. Syempre, from dati na siya yung laging sinasaway, siya yung laging pasaway, to siya naman yung nagsasaway. So, parang yun yung isa sa mga sobrang proud ako na nangyari. Kasi talagang parang a total different person. A total different person talaga. Tapos, from dati na sobrang irresponsible siya, yun nga, hindi siya nagtatrabaho, yan, yung pabigat siya sa amin, parang ganon, yung dating ganon yung sistema niya. Pero ngayon naman, natuto siyang mag-work, tapos i-work up yung relationship namin. Tapos, from being irresponsible to being present. Kasi honestly, si Papa dati, especially pag may mga occasions sa pamilya, lagi siyang wala. Pero pag may occasion sa mga kamag-anak, kaibigan, ganun, lagi siyang Pero pagdating sa pamilya, never. Pero ngayon, kumbaga parang nandiyan na siya. He's responsible now and he's present. And yun yung something na sobrang thankful ako kay God kasi after
so long years of waiting, finally, natupad din yung matagal ko nang pinagdadasal. Yes, at yun nga yung nagbago si Papa. Kaya pa, sobrang proud ako sa'yo. Kaya sana naging tuloy-tuloy na yung mga maging pagbabago sa'yo. Ngayon, naiintindihan ko na yung mga pinagdaanan mo dati, pinagdaanan mo lang yun kasi na-depress ka. Tapos, instead na kami yung maging support mo, kami pa yung nag-turns against you. Kasi during that time, syempre bata pa kami, naisip lang namin yung mga feelings at nararamdaman namin. Pero hindi namin naiintindihan yung mga bagay na mga pinagdadaanan mo din. Kaya pa, sorry. Kasi alam ko, dati dumating ako sa point na nawalan talaga ako ng respeto sa inyo. Kasi that time, iniisip ko lang yung mga nararamdaman ko eh. Pero ngayon na malaki na ako, syempre, pamilyado na din ako. Syempre, dumating na din na sa mga point na nagkakaroon na rin ako ng mga struggles. Doon ko kayo mas lalong naintindihan na hindi biro pala yung mga pinagdaanan. Kaya, sorry pa. And thank you kasi nagbago ka na. And natupad din yung dasal ko. So, sana sana lagi kang ganyan. Maging patuloy yung pagbabago.